Oras 12:37 ng tanghali. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Narito ang inyong tagapagbalita, Ruth Rodriguez. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Miyerkules, August 23, 2023. Ako po si Jenny Rose Tan Belmonte at narito na ang mga pangunahing balita na dapat niyong abangan ngayong tanghali. Road construction sa Sitio Calatubog patungong Sitio Parang sa Barangay Santa Cruz, Puerto Princesa City natapos na. Board Member Winston Arzaga, hindi pabor sa pag-aalis ng disenyo sa mga schoolroom. Mga buhay ilang na na-rescue ng PNP Maritime Group sa Coron, itinurn over sa PCSD. Crown of Thorns, nakakaalarma na umano sa El Nido. Resupply mission padaong na sa Oyster Bay matapos ang matagumpay na misyon kahapon. Sa balitang sports, Palawenyo tennis player Bryce Baisa, top 9 sa International Tennis Federation World Tours sa Malaysia. Sa showbiz balita, Barangay Santa Monica, may pa-Battle of the Band ngayong Biyernes. At sa balitang good vibes, Governor's Residence pinasinayaan na. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan sa aming pagbabalik. Sasamahan ka ng Phoenix. Sasamahan ka ng Phoenix. Gusto mo bang magkaroon ng Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsableng operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa taga-Pulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Palaparaan, kaya ipalawan mo na. Mars, saya mo ah. Ibang dami mong bayarin? Mars! Palaparaan sa Palawan Pawn Shop. Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa. Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakarami naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman Mars, palaparaan. Sa Palawan Express pera padala. Padala ko kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus malungos. Maya-maya, hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan, kaya ipalawan mo na. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula
mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation, kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. Sa detalye ng balita, natapos na ng Department of Public Works and Highway, Palawan 3rd DEO ang construction ng kalsada sa Barangay Santa Cruz sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang kalsada ay may haba na 0.918 kilometers at kumokonekta sa sitio ng Kalatubog patungong sitio Parang sa Barangay Santa Cruz at sa to the next existing road system na patungong Puerto Princesa North Road. Ang 14.6 meters na kalsada ay inaasahang malaking tulong sa mga residente at kalapit na lugar. Magbibigay din ito ng mabilis na travel time para sa mga residenteng magtutungo sa city proper at uuwi sa kanilang lugar sa Santa Cruz. Sa pamamagitan din ito ay madali nang mailuluwas ng mga magsasaka sa lugar ang kanilang mga produkto patungo sa bayan na malaking tulong sa kabuhayan ng mga residente. Ang project ay bahagi ng National Development Objective na may layuning makapagbigay ng ligtas, maaasahan at dekalidad na kalsada sa mga Pilipino. Balita Uno with DYPR. Board member Winston Arzaga, hindi pabor sa pag-aalis ng disenyo sa mga schoolroom. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Romy Lozares. Balita Uno with DYPR. Board Member Winston Arzaga na humihiling kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na huwag nang tanggalin ang kabuuang disenyo sa loob ng bawat silid paaralan upang mabigyan naman ng kulay ang mga classrooms na makakapaghikayat sa mga estudyante na mag-aral ng mabuti. Ayon sa bukal, kung para sa kalihim ng edukasyon ay pampagulo lang ang paglalagay ng iba't ibang disenyo at iba't ibang pangalan at larawan ng tao sa mga dingding ng bawat classrooms, hindi man maganda tingnan na blanco ang dingding ng bawat silid paaralan sa bawat eskwelahan dahil sa ang mga palamuti ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan na mag-aaral ng mabuti at nagbibigay ng maaliwalas na silid-aralan basta tama lang ng mga design at hindi puno ng kung ano-anong palamuti at disenyo at larawan ng kung sino ng mga tao. Nakakatulong daw kasi sa paghubog sa sining ang normal na katamtaman na dami ng palamuti sa isang silid-aralan lalo na kapag may mailagay at ma-display sa bawat silid ang mga output at artwork ng bawat estudyante. Nais din ni Arzaga na maipabot sa Vice Presidente sa pamagitan ng isang resolusyon na humihiling na maikonsidera na huwag i-generalize ang pagtatanggal ng mga disenyo sa classrooms at hayaan pa rin ang maguro at estudyante na magdisenyo ng kanilang mga silid paaralan na makakapagbigay inspirasyon sa mga bata para maengganyo sa pagpasok araw-araw. Bagamat maganda naman umano ang panukalan ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, lalo na sa mga nakalagay na sobrang luma na ng mga larawan at disenyo na nakakasawa ng tingnan. Romy Lozares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat kasamang Romy Lozares sa iba pang balita. 4 na Turtles Asian Leaf Turtle at 3 Southeast Asian Box Turtles ang itinurn over sa Palawan Council for Sustainable Development Staff District Management Division Calamian ng Philippine National Police Maritime Group Coron matapos itong ma-rescue sa Barangay Bintuan sa bayan ng Coron noong August 17. Ayon sa PCSD Resolution 15 to 521, ang Southeast Asian Box Turtles ay isa ng endangered species o paubos bilang napagong. Ang Asian Leaf Turtle ay tinagurian ng lower risk species sa International Union for Conservation of Nature sa Red List.
hinihikayat ng PCSDS ang publiko na ipagbigay alam sa kanilang opisina ang anumang isyong may kinalaman sa buhay ilang sa Palawan. Balita Uno with DYPR. Sa iba pang balita, Crown of Thorns nakakaalarma na umano sa El Nido. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Romy Lozares. Balita Uno with DYPR. May mga crown of thorns na ang lahat ng coral sa bayan ng El Nido na siyang kumakain sa mga corals na nagiging dahilan ng pagkaubos nito. Ito ay ayon kay board member Nieves Rosento base sa inilabas na datos nito ng dami ng mga corals na namumuti na dahil sa pagkain ng crown of thorns o tinatawag din na DAPAG. Sa pinakahuling data ni board member Rosento, ang mga volunteer na nangunguha ng crown of thorns ay may nakolekta na nasa 70,000 peraso ng DAPAG. Ito ay sa bayan na palamang ng El Nido. Hiwalay pa dito ang mga bayan ng Linapakan, kaya kung pagsasamahin ng mga DAPAG na nakuha ay mahigit 100,000 peraso na ang naalis na nakakapit sa mga corals. Kaya kapag hindi naagapan ang pag-alis nito, malamang na ito ang sisira ng mga corales sa bawat bayan ng Palawan. Ang El Nido at Linapakan pa lamang sa ngayon ang seryoso sa kanilang programa sa pag-alis ng mga DAPAG, kaya hindi pa kasama ang mga bayan ng Rojas, San Vicente, Corona, Araceli at Dumaran at iba pang munisipyo. Magastos kasi ang pagkuha nito dahil bukod sa mga volunteer, ang mga tumutulong na manguha nito ay gumagastos umano ng 1,000 piso para sa pangailangan sa pagkain ng mga volunteer, fuel, mga kagamitan para makuha ang crown of thorns sa mga corals. Kaya sa isang operasyon, gumagastos ang halos 20,000 pesos, pero kung pababayaan lang ito ay mas malala ang gastos at problema nakakaharapin dahil sa epekto nito sa turismo at pangingisda ng mga mangingisda. Nitong July 16 hanggang August 15, 2023, nasa 3,557 ang crown of thorns na naalis sa mga corals at hindi basta na lamang hinihila mula sa pagkakakapit nito ang DAPAG dahil kailangan itong injika ng vinegar para bumitaw dahil kapag may naiwang parte nito ay patuloy pa rin ito sa pagsira sa corals na kinapitan. Kaya inirefer na sa Committee ng Agriculture ang usapin at hiniling sa Provincial Environment and Natural Resources Office o ENRO na maglunsad ng programa at kausapin ang lahat ng mga municipal agriculturist para sa pagplano na maagapan ang problema sa crown of thorns. Kapag napabayaan ay maaari umanong maging outbreak ito sa karagatan. Romy Lozares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat. Kasamang Romy Lozares, ang iba pang detalye ng balita, abangan sa aming pagbabalik. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso.
Kamay-ari, handog ng Paleco ang libreng medical consultation para sa mga miyembro nito at kanilang pamilya linggo-linggo tuwing araw ng Miyerkules, Huwebes at Biyernes na gaganapin sa Paleco Main Office mula 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. Unang 10 pasyenteng makakapagpalista ang tatanggapin sa bawat araw na nabanggit. Ang araw ng Miyerkules ay para sa mga OBGYN cases, samantalang ENT cases naman tuwing araw ng Huwebes. Tuwing Biyernes na may pediatric cases ang tatanggapin ng kooperatiba. Bukas ito sa mga miyembro ng Paleco o iyong nakapangalan sa kanilang koneksyon ng kuryente at maging sa kanilang asawa at anak. Kung single naman ang mismo miyembro, bukas naman ito para sa kanilang mga magulang. Magdala lamang ng katunayan tulad ng birth certificate, marriage certificate at valid government ID. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng Paleco at ng himpilang ito. The Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na. Hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Matamlay na ba ang sex life? Stress? Pagod at problemado? Wala na bang ibubuga pagdating sa kama? Red Alingatong! Red Alingatong! Para balik sigla ang buhay may asawa. Nakakatulong din sa menstrual problems, internal bleeding, prostate enlargement, sexual performance enhancement. Nakaka-regulate din ng menstrual cycle. Red Alingatong capsule. Mabibili na sa mga butika. The Miracle Roots Red Alingatong capsule. FDA approved. Balita Uno with DYPR. Sa iba pang detalye ng balita, resupply mission padaong na sa Oyster Bay matapos ang matagumpay na misyon kahapon. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Romy Lazares. Balita Uno with DYPR. Tinatayang alas 12 ng tanghali ngayong araw dadaong ang dalawang resupply boat ng Armed Forces of the Philippines sa Oyster Bay matapos ang matagumpay na resupply mission nito kahapon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa National Task Force to the West Philippine Sea, kahit tinangka pa rin na harangin na ang resupply mission kahapon ay hindi na ito napigilan pa na maibaba ang pangailangan ng mga sundalo na nakatalaga doon, lalo pa nga kailangan na ito dahil paubos na ang naunang supply ng mga ito. At mula sa pag-resupply, direkta na silang naglayag pabalika ng Oyster Bay kung saan sila nagmula na ineskorta ng barko ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Nais ng Westcom na ipakita sa mamamayan ang pagbabalik ng mga sundalo na siyang naghatid ng mga pangailangan ng mga sundalo na nagbabantay doon at tinayak na muling babalik at gagawin ang resupply pagkatapos ng mga ilang araw o buwan na kailangan ng magdala uli ng mga pagkain sa Ayungin Shoal. Romy Lazares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Balita Uno with DYPR. Sports Balita! Maraming salamat kasamang Romy Lazares. Mula naman sa 128 na mga manlalaro ng tennis buhat sa iba't ibang bansa, pasok na sa top 9 to 16 spot ang Palawenyo tennis player na si Bryce Baisa sa katatapos na International Tennis Federation World Junior Tour na ginanap sa Kuala Terengganu sa bansang Malaysia. Si Baisa ang isa sa pinakabatang atletang lumahok sa edad na 14 taong gulang ay sumabak na ito sa 3 laban kung saan lahat ay napagwagian niya. Una siyang sumalang sa qualifying rounds at nagpuntos ng 2 matapos talunin si Min Sonli ng Taipei sa score na 6-2 and 6-0. Sumunod niyang nilabanan si Sanshin Dananda Balamurugan ng Malaysia sa score na 6-3 and 6-2 at Australian player Aston Ong sa score na 6-1 and 6-1. Sumabak din siya sa doubles partner si Alfie Miller ng Great Barrier Reef kontra Jian Pion ng Korea at Kanami Tsuji ng Japan. Pabor kay Baisa ang score nila na 4-0 and 4-0. Nakabalik na dito sa Puerto Princesa si Bryce kasama ang ama at coach nitong si Anthony Baisa at sabak ito sa paghahanda sa susunod niyang kompetisyon nagaganapin sa bansang Vietnam. Ayon kay Coach Anthony, hindi kakayanin ni Bryce ang ikatawa ng Pilipinas ng mag-isa. Kung kaya, humihingi ito ng tulong pang suporta sa biyahe
bahay tuluyan at registration fees. Pwede silang kontakin sa Facebook sa mga gustong makatulong. Sports Balita. Ang iba pang detalye ng balita, abangan sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsableng operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila tatay, nanay dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos. Kaya malaki na itulong ng scholar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga health station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag mag-alala. #palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Balita 1 with DYPR. Showbiz Balita. Sa Showbiz Balita, Barangay Santa Monica may pa-Battle of the Band ngayong Biyernes. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni Joel Contravida. Showbiz Balita. Kanya-kanyang ganap ang mga sangguniang kabataan ng mga barangay dahil ito nga sa linggo ng kabataan na ginugunita nila dito at dito nga sa lungsod ay isang buwan nga ang mga pagganap. At isa sa nag-iingay na ganap ay ang Battle of the Band ng Barangay Santa Monica na mangyayari na ngayong Biyernes, August 25 bilang bahagi ng kapistahan ng barangay. Nagkaroon na sila ng screening para sa mga bandang sasali dahil 12 lamang na banda ang papasok o pasok sa final contest ngayong Biyernes na ang mananalong kampyon ay tatanggap ng 7,000 cash prize, 5,000 sa first placer at 3,000 naman sa second placer. Joel Contribida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita. Balitang good vibes. Ito
meron po. At sa ating balitang good vibes, natapos na ang unang phase ng construction ng makasaysayang Governor's Residence na matatagpuan sa Quezon Street ngayong araw. Ginanap ang blessing nito sa pangunguna ni AVPP Bishop Socrates Misiona at ni Palawan Governor Dennis Socrates. 8 milyong piso ang ginugol ng Kapitolyo sa renobasyon nito at inihayag din ngayong araw na gagawin itong museo. Ang pagbasbas ay kaugnay sa selebrasyon ng ika-400 taon ng Kristyanismo sa lalawigan. Kasabay din ng programa ang paglungsad ng librong History of Palawan na iniakda ni Jocno Manlave. Present ang mga kaanak na may akda na nagbigay ng pahintulot sa muli nitong paglimbag. Balitang Good Vibes. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong tanghali. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang bukas, Balita Uno with DYPR dito lang sa 95.1 FM. Ako po si Jenny Rose Tan Belmonte. Magandang tanghali. Mga balitang dapat mong malaman. Mga isyung dapat pag-usapan. Iisa-isahin natin yan, kawan. Sa Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Atenda. Alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 1FM.